Tonight is the night out. So, ayan, aalis nga kami ngayon dahil nag-set yung mga kagrupo dito na mag-night out. So, hindi ko talaga naranasan yung night out na to kahit nung maliit pa ako, kahit nang dalaga pa ako, kahit nung may trabaho pa ako. Hindi ko talaga to naranasan. First time kong sumali-sali sa mga ganito or sumama dahil nga lahat naman kami dito ay member ng group tapos nag-set sila ng night out daw. Kaya ayun, napasama ako dito dahil nakakahiya naman, 'di ba? Nahiya talaga ako sumama, isa pa hindi naman tayo mayaman na katulad nila. Kumbaga sila afford nila, tayo sabit lang. Kaya minsan nahihiya talaga ako sumama lalo na kahit iniimbita nila ako at alam nyo na. First time ko din makarating dito sa Campo de Angono. So, lahat yata na nangyayari sa buhay ko ngayon ay first time ko. Kaya panoorin nyo ang aming video dahil syempre, pag mga first time, excited talaga yan. At syempre, nakakatuwa para kami ditong mga bata. So, nandito nga pala kami sa Campo de Angono at ang daming mga aso dito. Akala ko puro lang to statwa pero mayroon ditong buhay na aso. Andito na nga kami sa Campo de Angono. Dumating kami dito ng mga 7:30 or 8 o'clock. So, ito yung view dito kapag gabi. Tapos, mayroon sila ditong mga camper sa labas. Tapos, dito, parang VIP lunch dito. Lunch, ambot, ano na. Ewan ko kung ano yung pag-pronounce niyan. Tama ba o mali? Basta dito, banda is VIP. Tapos, balak namin sanang pumunta dito. Kaso lang, ng mga time na yan ay may mga naka-chick. And so ayan, so sabi ko sa inyo umalis kami ng 7 or 7:30 kasi ang meet up talaga namin ay 6:30. Nakisabay nga lang pala ako sa sasakyan ng isa sa mga mayayaman na dito naming mga kagrupo sa lugar namin. At syempre medyo traffic at ang driver nga namin nito ay ang kanyang anak dahil syempre walang available ng mga time na yon. Kaya ayun, mabuti na lang at nag-drive ang kanyang anak. Sobrang traffic talaga dito sa highway sa labasan namin. Kaya nga in-expect namin na malilate kami. So, ayan, wala naman booking doon sa pupuntahan namin. So, hindi rin kami nag-set ng appointment. Basta nag-walk-in lang kami. At syempre, basta minsan hindi na paplano na tutuloy. So, ayan dito, papunta na kami nito. Sobrang dilim, 'di ba? Kaya nga, ang nakukuhanan ko nito ay yung mga may ilaw-ilaw lang na kalsada kasi nga wala talaga ditong kailaw-ilaw. So, pag pumunta nga pala kayo dito sa Campo de Angono, ang parking nila dito ay 40 pesos pero street parking lang. So, malapit na kami kung saan ayan, diyan kami pupunta sa may ilaw. Sa kabila nito ay ang Vista Cafe or Kapihingahan. So, bandang baba kami yan ang Campo de Angono at nakapunta na ako sa Kapihingahan nakaraan kasama ko yung anak ko pero dito sa lugar na to ay first time kong makapunta, first time naming lahat. Minsan kasi 'di ba kailangan din nating lumabas-labas at saka ng mga nakaraang buwan, medyo stress kami kaya need din talaga namin gumala. So ayan, nakarating na nga kami dito sa Campo de Angono. Maganda talaga dito pero 'pag pumunta kasi kayo dito kailangan nyo talaga ng private car or rent a car kasi hindi talaga dito madadaanan ng mga tricycle. So, ayan, ito nga pala kami at papasok na kami sa entrance. Nagkuha lang muna ako dito ng kaunting video kasi nga syempre memorable to sa akin kasi ngayon lang ako dito nakapunta. So, January to, diba? So, may mga decoration pa rin sila dito ng mga Santa Claus, tsaka ayan yung entrance nila. So, pwede rin kayo dito mag-order. Nandito yung kanilang cooking area sa baba.
Pero dahil syempre kakarating lang namin, nag-ikot-ikot din kami muna. So yan ang entrance nila at dito yung kanilang lutuan. Ayan, ang kapangalan ay ang Campo de Angono. So ngayon lang talaga ako dito nakapunta, kaya disclaimer sa mga may alam na sa lugar na 'to, medyo excited lang talaga kami, lalo na ako dahil ngayon lang ako nakarating dito at siyempre makakarating ka nga lang dito kung meron kang sariling sasakyan o may sarili kang wheels. Pero 'pag wala, so hanggang sana all ka na lang kasi nga mahirap talaga dito puntahan dahil wala naman ditong mga public transpo. Kaya kahit gustong-gusto mo ditong pumunta, kahit na may pera, kapag wala kang wheels parang ang pakahirap, tsaka wala talaga ditong signal. Wala pong ditong signal, note lang sa mga pupunta dito tapos gusto nyo mag-Grab or ano. So mahirapan kayo dito mag-book ng Grab kasi ang signal dito ay pagong, minsan nawawala yung bar. So ayan, nandito kami sa labas dahil nagsi-selfie-selfie pa kami dito bago kami pumasok doon sa loob. So, bale 7 kami dito na pumunta dahil siyempre yung iba busy, ang iba wala. So, tawag nito, so lahat kami dito ay nag-share-share sa aming expenses kasama yung sasakyan, pero hindi naman gano'n kalaki yung nagastos namin dito kasi nga equal share kami dito. So, madami kayo ditong puwedeng mapagpicturan dahil maganda talaga dito ang view, lalo na pala paggabi. So, sa umaga hindi mo siya maa-appreciate kasi nga siyempre sa gabi lang naman buhay ang mga ilaw nito. So ayan, 'di ba? Minsan lang naman kami makalabas at siyempre, yun nga ang sinasabi nila, night out party namin. So ito na nga yung entrance, so papasok na nga kami dito. So kumuha lang din ako dito saglit, nauna na sila sa akin sa taas. So weekdays to, kaya medyo hindi madaming tao at mayroon nga pala ditong live band, ayun. Pero hindi ka pwedeng kumanta, pwede ka lang mag-request. So ayan, ito maganda talaga dito kapag weekdays, hindi sila kasi hindi punuan. So ayan, pwede kayo mag-picture-picture. So nandito na kami sa taas. So ito yung unang lamesa na napili namin at syempre malapit nga kami dito sa kumakanta, kaya maya-maya konti parang naisip namin na maglipat kami dahil ang impact ng sound ay malapit sa amin, kaya pero siyempre bago 'yan, nagpili-pili muna kami dito ng mga o-orderin namin. So ganito dito sa taas, hindi pa masyadong matao kasi nga weekdays kasi sabi ko sa inyo, tsaka mas maganda dito kunwari, gusto nyo lang mag-chill out. So ayan, may magagandang ilaw sa labas. So, ito ang view sa baba. Kumbaga nasa second floor kami, 'di ba? Tapos diyan sa gilid kanina, diyan kami nag-selfie-selfie. So, ito yung kanilang view sa baba. Kumbaga makikita mo yung mga ilaw-ilaw. Maganda talaga pala 'pag sa gabi. Ang nasa taas niyan, sinasabi ko sa inyo, ay ang Vista Cafe or ang Cafe de Hanginan. So ayun, hangihan, ano ba ang tawag nun? So dito makikita mo yung ilaw sa city kasi nasa tuktok ka ng bundok, 'di ba? Niisip ko paano nila kaya 'to nagawa dito, 'di ba? Paano nila na tawag nun, na ano yung view nito kasi napakalayo, alam nyo ba? Sobrang layo nito sa city at siguro ilang years din ito bago na-develop, kaya yung ibang tao dito binenta na nila yung mga lupa-lupa nila dito kasi iniisip nila siguro baka hindi na ma-develop ang area. So na-develop na yung area, so nadaming tao nagsisi kasi nga syempre nagkaroon na ng mahal na yung naging entrance dito pagpasok. So ayan, ako kasi mahilig ako magkuha ng video-video. So ayan, inaantay na nga pala nila ako dito para makapili din ako kung ano yung gusto ko. Pero para sa akin, kung ano na lang din yung napili nila, yun na lang din sa akin. Kasi nga, ilalatag din naman yan lahat. So, ito yung sa taas. Kumbaga galing ka doon sa baba, ito yung sa taas. Kasi bumaba ako, 'di ba? Tapos, ayan, meron pa sila ditong mga extrang mga upuan
kapag madami kayo or malaki kayong mga grupo, pwede nyo ding idikit-dikit yung mga table. So, ayan nga pala yung mga mayayamanin naming mga kasamaan, yung mga panding ng aming galaan. So, ayan sila. So, 'di ba? Tapos, ayan, nandito yung iba. So, nandito yung iba. So, ayan yung mga kasama namin sa group. Tapos, syempre, ayan si Ate Bib. Kumbaga, siya yung may birthday. Pero, kakantahan yan siya mamaya ng jammings. Tapos, ayan ako. O, 'di ba? Kumbaga, oy, first time naming pumunta dito. Kaya, pasensya na medyo excited. So, ayan nga pala yung kanilang kumakanta. Pwede ka dyan mag-request ng anong kanta. Maganda siya kumanta. Yun nga lang, tinanong namin kung pwede ba dyan mag-jamming. Sabi niya daw hindi, pwede lang daw request. So, ayan, nakikinig na lang kami sa kanyang boses. Maganda naman talaga siya kumanta. Ayan, kung nakikita nyo, niligpit namin dito yung lamesa. Kasi nga ito yung unang choice namin. Kaso lang napakalapit sa impact ng speaker nila at nakakabingi. So, hindi kami pwedeng magkwentuhan. So, para galing doon, lumipat kami dito sa pangalawang mesa. Kasi doon hindi kami makakapag-usap. Kasi sobrang ingay, sobrang ang impact ba talaga. So, ayan, kinukuhaan ko nga sila ng video habang hindi pa dumadating yung order. Tapos, galing dito sa may bintana kung saan kami malapit, kumukuha muna ako ng view dahil syempre hindi ko naman alam kung kailan ulit ako dito makakabalik dahil 'di ba minsan busy, minsan wala ng oras, minsan talaga yung sasakyan talaga yung problema para kahit papano mayroon akong maisi-share sa inyo na napuntahan ko yung lugar, hindi lang palagi kusina ng bahay namin, labahan namin. So 'di ba minsan nakakalabas din ako kapag may mga nagyayaya sa akin at saka siyempre kapag may extrang time at saka may extrang peso tayo. Hindi ko talaga naranasan yung mga 'to kahit ng panahon na may trabaho pa ako. Madami kasi akong obligasyon, tapos pagod, tapos hindi naman sapat yung kinikita. Kaya kahit gustuhin ko man gumala, hindi ako makakagala. So ngayon, nang nagkaroon ako ng asawa, tapos alam naman niya na hindi ko nararanasan yung mga ganitong mga gala-gala. Kaya yun, pinayagan niya akong makasama dito at para sa akin, masaya na ako doon na 'di ba kahit papaano ay nakalabas ako ng bahay, naka-experience ako ng ibang lugar, 'di ba? Kasi hindi naman kasi pwede na tawag nun, hindi naman kasi pwede na gagala ka na hindi ka gagastos. Kaya nga siyempre kapag gumala ka, kailangan pag-ipunan mo talaga. So, malinis dito at isa pa nga pala sa iaano ko, 'pag pumunta kayo dito kailangan mag-jacket kayo kasi alam nyo ba para kayong nasa Baguio, malamig kasi dito. Mabuti na nga lang in-advice din talaga kami ng mga kasama namin na nakapunta dito, si Ate Lot at saka si Chat na kailangan mag-jacket kasi nga malamig daw talaga dito at mahangin. So, ito na nga dumating na yung aming in-order. At syempre, hindi pa naman din yan kompleto. Kaya syempre, nagbi-video-video pa rin ako. At syempre, meron din kaming in-order na kanin. Tapos, ayan, gulay. O, di ba parang nasa bahay lang kami. Tapos, may pa-free sila na leche flan. Tapos, may tubig. Tapos, may coke. Sabi nga nila, bawal daw dito magdala ng pagkain galing sa labas or mga alak na galing sa labas. So, ito nga pala yung in-order namin. Parang nasa 3,500 ba 'to lahat, ayan. So, nakalimutan ko kung 3,500 o 3,000 mahigit. Basta may isang bilao kami dito na tawag nun, bilao na pagkain na nandiyan na lahat. May chicken, pork, tapos ayan, may mga isaw kasama. Tapos, ayan, may 2 litro ng coke. Madami na dito ng time na yon, paunti-unti nang dumadami yung mga dumadating, yung mga grupo, magkakabarkada, magkakatrabaho. So, nang dumating kami, parang
kami pa lang tapos may isang lamesa pero 4 lang sila, siguro magpamilya lang sila. So ayan, ito yung aming in-order at siyempre may mga sausawan din diyan, tsaka may shrimp. So ayan, kakain na kami neto at siyempre mamaya, magpapasaway kami. So pero siyempre kukuhanan ko sila kasi ako talaga yung mahilig kumuha ng mga moments namin kasi sila busy na yan sila. So ako ko kasi hindi naman ako tawag nun, mas ano kasi ako minsan mag-video-video lalo na 'pag first time ko sa lugar. Kaya 'di ba, ayan magvi-video muna ako bago ako umupo at kukuha ng pagkain. So ayan, o 'di ba ang saya-saya, alam niyo ba kung bakit? Kasi nga siyempre hindi ko 'to naranasan noon, ngayon pa lang first time. So ayan, 'pag kunwari nag-order nga pala kayo dito ng pagkain, tapos 'di ba kukunin niyo na yung billing niyo, dapat isabay-sabay niyo na bayad yung mga, tawag nun, yung mga in-order niyo kasi mayroon pala sila ditong service charge. So nagulat kami kasi 'di ba nang nagpatuos na kami, ayun, may service charge daw kaya yung ginawa namin, inisang bayad na lang namin lahat kasi alam niyong bakit? Kasi yung iba dito, nag-order sila ng beer pero hindi naman ako nag-order, nag-iinom kaya sila-sila lang. So ayan, may baon nga kami na mani at saka may baon dito si Ate Viv na mga chicharon. Pero sabi nga kasi nila, bawal daw kasi kami magdala ng mga pagkain galing sa labas or pulutan. So ayan, nag-order kasi sila ng isang bucket ng beer. Tapos, siyempre walang pulutan, so ano na lang yung ipupulutan, yung mga natirang ulam. Siguro nakikita kami ng mga crew, kaya yun, pinayagan na lang nila talaga kaming maglagay ng pulutan. Pero sila lang yun, kasi ako hindi naman ako uminom. Matawa nga kami ng tawa dito dahil nga siyempre, alam nyo yun, yung mga bagay na hindi niyo nagawa noon, nagagawa yun. Napakakulit namin talaga dito kaya sumasakit na yung tiyan namin dito, kakatawa pati si Ate Maggie. So ayan, may mani nga pati ako, lahat kami. Pero nang time na 'to kasi is hindi pa naman ako na surgery ng gums kaya nakakain pa ako nito. So ayan, alam nyo ba, muntik ko na 'tong makalimutan na i-upload kaya ngayon i-upload ko na siya. So ayan, nag-order sila ng San Mig Light, 6, pero ako hindi ako uminom, tsaka sabi ko nga nakakainggit dahil may dalawa diyan na nagde-date sa bintana kung nasaan kami. So, kumbaga 'pag nagvi-video ako nahahagip ko sila pero sorry kasi nga natatamaan talaga sila ng video, hindi ko naman intention na makuhaan 'yan sila. Ang dami talagang magagandang mga lugar dito na pwede mo lang libutin dito sa lugar ng Rizal. Kasi 'di ba, kung nasa city ka, kunwari nasa proper ka, gusto niyong pumunta dito, pwede naman kayong pumunta. O ayan, sabi ko sa inyo may dala kaming mga balot-balot. O ayan, no, tawa pa kami ng tawa niyan. Kumbaga may mga pupuntahan kayo ditong mga ganitong night out sa gabi, yung kayo-kayo lang, as in talagang gusto nyo lang talagang magbanding-banding na magkakaibigan. So ayan, magiinom na yan sila tapos siyempre ako naman taga-video nila. Basta masaya lang ako ng time na 'to dahil natatawa talaga ako sa kalokohan namin kasi nga siyempre alam mo yon, yung mga hindi niyo mga pinaplano minsan natutuloy, tapos minsan na mga pinaplano hindi natutuloy. So on the spot nga lang pala 'tong plano namin, parang hindi ko alam kung 2 days ba namin 'to pinag-usapan. So nung nagkaroon ako ng time, tapos sabi ko sa kanila pwede naman ako sumama. Sabi ko kaya nag-go ako, pero bago ako nagsabi, siyempre nagpaalam muna ako. So magkakasama kami sa isang group, yung Zumba. So ayan, kaya mayroon kaming group chat na minsan kapag gusto namin gumala, makakagala kami. So ayan, may grupo din pala dito ng mga riders. Tapos siyempre nagtawag no, nag-request sila ng kanta, tapos nag-selfie-selfie sila diyan. Magandang lugar na 'to kung talagang gusto nyong mag-bonding, kunwari gusto nyong mag-usap, tapos gusto nyo yung parang makakalanghap kayo ng masarap na hangin. Pwede kayo ditong pumunta, marami silang pagkain, madami silang menu. So ayan,
pumunta kami talaga dito dahil syempre pareho naman kami mga pagod, pareho rin naman kami mga problema. Kaya ako talaga ang pasimuno sa mga kalokohan nila dito kasi nga napaka-boring. Alam mo lang, parang kakain lang kami tapos aalis tapos walang nangyayari. Kaya ako, sinimulan ko yung paloko-loko dito at ayan, habang kumakanta nga dito yung DJ namin, sabi ko sa kanila mag-ikot kami sa lamesa para naman mayroon na naman kaming katuwaan, 'di ba? So ayan, tawa ng tawa diyan sila ni Ate Maggie tsaka sila ni Ate Lot sa akin kasi sabi niya, ayan na naman daw ako dahil kung ano-ano na naman daw kalukuhan na naiisip ko. So ayan, basta ako talaga kapag lumabas talaga ako at gusto ko ng bonding, gusto ko masaya, gusto ko yung tawanan, ayoko ng mga arty-arty, 'di ba? So ayan, alam nyo, swerte ka din kapag napunta ka sa isang grupo na ayan, go happy, go lucky. Pero syempre, may mga group din naman talaga na alam nyo yun, hindi naman lahat tao perfecto. May mga tawag nun, may mga imperfection tayo. Kaya hindi natin alam kung may mga kino-comment sa atin yung ibang tao. Basta ako, para sa sarili ko, masaya ako. Wala akong pakialam kung anong sasabihin nila sa akin. Kasi lagi ko sinasabi, minsan ko lang naman to maranasan. Tsaka, di ba, hindi naman palagi ganito. Kaya sabi ko, gusto ko masaya ako. Gusto ko lang masaya ako sa ginagawa ko. Wala akong pakialam kung ano sasabihin nyo sa akin. So, ayan, inaawat na ako dito ni Ate Maggie dahil tawa ng tawa sa akin dito yung kumakanta. Sabi nila talaga, makulit daw talaga akong kasama. Dapat, alam nyo, malapit na kami nitong pauwi. At syempre, kung nakikita nyo, medyo tumahan-tahan na kami. At ayan, sobrang konti lang po talaga ng tao dito. Kaya, payo ko sa inyo, pag pumunta kayo dito, kunwari, family, tapos kunwari mag-boyfriend, girlfriend kayo or ano, piliin nyo yung araw na weekdays. Kasi pag weekend daw talaga, punuan daw talaga to. Baka magantay daw kayo ng pila sa labas. Tapos, di ba yun sabi ko sa inyo kanina sa unang part ng video ko, meron silang cabin dito. Parang 4,300, din nakalimutan ko, 4,300 ba yun, 22 hours. O, ayan lang, sabi ko, ay, pwede pala dito. Kasi, ang liliit lang naman yan. Pero, sabi nila, may aircon din daw yan sa loob. Kaya, sabi ko nga, anong gagawin dyan? Tsaka, malayo dito ang mga bilihan. Kung gusto nyo lang talaga, as in, mag-get together na walang cellphone, na walang makaka-istorbo sa inyo, pumunta kayo dito, sigurado walang tatawag sa inyo. Kasi nga, walang signal dito. Kasi, kumbaga, nasa taas ka ng bundok pero walang signal dito, promise. Kasi nga ilang beses namin sinubukan na i-open yung cellphone namin kung makahagilap kami ng signal. Wala talaga, hindi ko alam kung nasa SIM card or nasa cellphone. Basta kami ng time na yun, wala kaming signal dito sa loob. Kaya hindi kami maka-update kung ano oras kami umuwi. So ayan, umuwi ata kami dito mga 11:30. Lumabas kami dito ng 11:30. Pumasok kami dito ng 7:30 or 8 o'clock or 8 past na. So, ayan, lumabas kami dito ng 11:30 kasi syempre gabi na. Tsaka, antok na yung aming kasama na magmamaneo. Syempre, para sa safety namin lahat, umuwi na din kami ng mas maaga dahil inaano namin yung hindi na ba matraffic. So, ayan, magbabayad na kami neto at sabi ko sa inyo may mga extra charge dito. Kaya kapag nagbayad kayo, kailangan isang bill lang kayo para hindi, bawat bill kasi may service charge. So, ayan, bababa na kami sa baba. Tapos na kami dito makikigulo sa kanila. At gusto ko lang sabihin sa inyo na perfect itong lugar kung gusto nyo lang talaga. Oh, naka-video yan. Uwi na tayo. Reliever at syempre, maganda naman talaga dito. Masarap din yung kanilang pagkain. Sulit din yung ibabayad nyo kasi nga madami din kayong mapipilian at syempre mabubusog din yung mata nyo dito sa view. Yung makakalabas ka din ba sa city kung saan, 'di ba, yung city lagi na lang crowded. So ayan, mas maganda talaga dito pumunta pa minsan-minsan. Ako nga parang ayaw ko pa talaga nitong umuwi kasi nga syempre palagi lang din naman ako sa loob ng bahay. Kaya sabi ko mamaya na lang tayo umuwi. Kaya sabi ko kukuha muna tayo ng Sa taas, no? dito. Ayan nga pala yung cabin nila na sabi ko nga pwede kayo dyan ng 22 hours. Kung baga mag-boyfriend kayo, ayan, pwede kayo dyan kumalagala. Kasi ito yung kanilang parang VIP at pwede din dito
mag-prenup sa mga wedding. So, ayan, uuwi na kami at maraming salamat sa inyong panonood ng aming video dahil first time ko itong gumala ng gabi.